Sa Huwebes, nagpakasal ang ina ni Ira at ang tito Richie niya. Dumalo ang mag-asawang Waldo at Gina. Kasama ang mga ito si Cesar na tahimik lamang sa isang tabi. Naroon din ang ilang close friends at colleagues ng mga ikinasal, pati ng ilang piling kamag-anak on both sides. Ang gugwapo naman ng bagong mong daddy Ira. Pabulong na sabi ni Mary habang nakatingin sa newlyweds na nakipagkwentuhan sa mga mag-asawang Iliana. Kasalukuyan silang kumakain sa isang mesa sa isang sulok ng hardin nila kung saan ginanap ang reception. At ano naman ang binatbat ng stepfather ni Ira sa kagwapuhan ni Cesar, no? Nangangarap na sabi ng Manny Pepsi. But look at him, oh. Parang ang sad naman ng lolo. Inginuso nito si Cesar. Nakaupo ang binata sa isang sulok. Nakasuot ito ng polo white shirt at gray slacks. Tama si Pepsi. Mukhang malungkot nga ito. Kanina pa rin siya napansin na tila umiiwas ito sa kanya. Kung hindi pa siyang unang lumapit kanina para batiin ito, tila iiwas ito sa kanya hanggang kaya nito. Kumusta nga pala si Nick? Pag-iiba ni Mary ng usapan. Tumatawag pa rin ba siya sa'yo? Ibinalik niya ang atensyon sa mga kaibigan. Oo, mukhang unlimited ko lagi si Loco. Panay ang tawag. Bakit hindi mo in-invite rito? Tanong ni Pepsi. I did, kaso hindi raw siya makakapunta. Dahil may schedule siya sa barangay Manusig, sa isa sa rancho doon. 4 daw yata na baka ang paanakin ng dad niya. Alam mo na, veterinarian's apprentice. Napangiti siya, graduating sa kursong veterinary medicine si Mick. Idol daw nito ang daddy nito na isang in-demand veterinarian sa distrito nila. Sa ngayon ay katulong na ng daddy nito ang binata sa vet clinic ng mga ito sa town proper. So, kumusta ang lagay niya sa'yo? Usisa ni Kayla. So far, mabait naman siya at nag-i-enjoy akong kausap siya. Magandang simula yan, bruha. Pagkatapos niyan, kumain ay nagpatuloy pa rin sila sa pagkwentuhan. Noon biglang lumapit si Cesar sa mesa nila. Hi, bati nito. Hindi niya may paliwanag kung bakit tila bigla siyang ninervyos nang matagtagpo ang mga mata nila ng binata. Sa malapitan, lalong naging obvious ang kalungkutan sa mga mata nito. Hi, tugon niya. Halika, join ka sa mesa namin. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Napatingin siya sa mga kaibigan. Sige na, sabi ni Mary. Okay lang kami dito. Sige, babalikan ko kayo mamaya. Tumayo na siya sabay baling kay Cesar. Doon tayo sa sala. Sumunod ka na lang sa akin. Wala siyang imikan habang naglalakad papasok sa bahay. Mabuti na lang at walang tao sa sala, kaya may privacy sila roon. Umupo siya sa sopa at inukupa naman ito ang katapat na silya. Isang nakabibiging katahimikan ang namayani sa kanila. Lalo siyang kinabahan. Balita ko, kina Dr. Hidalgo na kayo titira. Ng mama mo, pati siya ay Jomi. Panimula nito. Oo, mamimiss ko ang bahay na ito. Dadalaw na lang ako dito paminsan-minsan. Sasamahan ko siya sa paglilinis dito. Ewan ko lang kung ano ang plano ni mama. Kung kukuha siya ng caretaker dito o paupahan na lang dito sa bahay. Kaysa naman maluma ng walang nakatira. Baka tirahan pa rito ng mga multo. Ngumiti siyang pagkasabi yon. Kapag nakapagdesisyon na siya, napabantayan na lamang ito, malamang nakunin na lang namin yung isang kapatid ni Yaya na nagtatrabaho sa pabrika. Para hindi na siya mangupahan sa iba, at least libre na ang tirahan niya, basta i-maintain lang niya itong bahay. Tumango lang ang binata. Siya nga pala, bubuksan ang bar next week. May kinuha kaming stand-up comedian mula sa Maynila para mag-perform sa unang gabi. Tinitimpla namin kung papatok ang ganoon sa lugar na gaya nitong sa atin. Halin-hinin iyon, tapos ang rock band para iba-iba ang crowd. Experiment pa lang naman ito. Mabuti nga at pumayag si daddy sa idea ko. Ngumiti siya. May tiwala siya sa iyo. Inaasahan ko ang pagpunta mo roon, ha? Susunduin kita. Dito ba o kay na Dr. Hidalgo na? At ubili ang pagsagot niya. Baka next week nakalipat na kami ng bahay ni na Tito Richie. Okay, susunduin na lang kita roon. Magsasalita pa sana siya nang biglang may nagsalita sa pintuan. Shock si Ira nang makita si Mick doon kasama si Pepsi.
Hi, Ira. Napatayo siya. Mick, what a surprise. Akala ko hindi ka makakarating. Maiwan na kita, Mick. Paalam ni Pepsi sa binata. Thanks, Pepsi. Naglakad ito papalapit sa kanila ni Cesar. Simpleng blue jeans at round neck shirt ang suot nito. Pasensya ka na at hindi ako nakapagtoksido. Biro nito. Baka kasi hindi na ako umabot kapag umuwi pa ako sa bahay para magpalit. Iniwan ko nga si Daddy sa barangay Manusig Naku, salamat sa effort kung ganun, Mick. Napatingin siya kay Cesar. Nang tumikhim ito, "Oh, Cesar, si Mick nga pala friend ko," sabi niya. Hindi nakaligtas sa kanyang paglalarawan ng inis sa mukha nito. Dahil kaya sa pagdating ni Mick, si Cesar, Kuwan, family friend namin. Napakagatlabi siya. "Nice to meet you, Cesar," sabi ni Mick. Sabay lahat ng palad sa kaharap. Napilitang tumayo si Cesar para tanggapin ang pakipagkamay ni Mick. "Same here," sagot nito. Sabay baling kay Ira, "Sige, mauna na ako." Bago pa siya nakatugon ay naglakad na nga ito palabas ng pinto. "Mukhang nagalit yata sa pagdating ko," tila nag-aalang sabi ni Mick. "Mukha nga." "Naku, hindi." Sa halip ay sabi niya, "Teka, mabuti pa ay kumain ka muna doon. Doon tayo sa mesa ni Pepsi, pero pwede rin dito na ako magpa-serve ng pagkain." "Dito na lang siguro para makakain ako ng maayos." Pakiramdam ko, hinuhubaran ako ni Pepsi tuwing magkaharap kami Bumubungis-ngis ito pagkasabi niya. Saka okay rito, soli natin ang lugar, medyo na-OP ako sa suot ko. Napangiwi siya ng bahagya, minus pogi points nito yon. Kunda nga naman kasi pupunta-punta ka rito ng nakaganyan ka alam mo namang wedding ito. Pagkatapos kumain ni Mick, nakipagkwentuhan pa sila sandali sa sala, bago niya ito dinala sa bakuran para makasama ang mga kaibigan niya. Saka lang niya nalaman na umalis na pala si Cesar nang halos kadarating lang ni Mick. Parang nagselos si Lolo Cesar kay Mick Pabulong na sabi ni Kyla sa kanya. "Nagselos? Bakit ito magseselos kay Mick? Hindi niya ito boyfriend." Pero may isang bahagi ng puso niya na tila kiniliti sa sinabi ni Kyla. Nabigla si Jed nang dumating si Cesar sa bahay nito. "Oh, tol, napasugod ka. Inom tayo, tawagan mo si Simon." Napakamot ito sa ulo. "Pare, wrong timing ka naman May date kami ngayon ni Hasmin. Actually, paalis na nga ako para sunduin siya sa kanila." "Langya, dude. Tinamaan ka kay Ira." Pamubos ka ni Simon sa kanya. Kung sa bagay, hindi naman kami dapat magulat ni Jed. Bombshell si Ira. Saka obvious naman na sa mga kilos mo noon pa na may pagnanasa ka sa kanya. Pa-brotherly love ka pa, ulol. Ilang beses mo na kaming tinabla sa gimmick dahil si Ira ang priority mo. Wala ka na rin bukang bibig kundi si Ira. Mabait si Ira, malabing si Ira, may sense of humor si Ira, bla bla bla. In love ka na nga, tol. Boto naman kami kay Ira para sa'yo. Ang tanong, papatol ba si Ira sa kapatid ng lalaking nagtaksil sa kanya? Hindi siya nakasagot. Lasing na lasing siya nang makauwi sa bahay, bandang alauna ng madaling araw. Pero may nabuo na siyang pasya. Next week, kapag sinundo niya si Ira para sa opening ng bar nila, sasamantalahin niya ang pagkakataong iyon para magtapat dito. Nagustuhan agad ni Ira ang bahay ni Tito Richie sa unang araw pa lang ng paglipat nilang mag-ina roon. Kasama si Yaya Jomi. Maganda ang kwarto na inilaan nito para sa kanya. Katabi iyon ang kwarto ng unika-ehan nitong si Erich na kasalukuyang nasa Amerika. Alam niya na kaya ito umuwi dahil tutol ito sa pagpapakasal ng papa nito, kaya hindi ito nag-aabang dumalo. Nagulat ako sa narito pala sa binara si Cesar. Kasi ang alam ko na banggit ni Cesar na nasa Australia ang isang iyon, di ba? Ani ni Tito Richie, habang naghahapunan sila. Dumating siya noong mismong araw nang naaksidente ako dito. Sabi niya at saka inibagad ang paksa. "Ma, next month ay may job na ako. Tinanggap ko na yung offer ng BCU sa akin. Nakakabore kasi matenga lang sa bahay Anak, okay lang na huwag ka munang magtrabaho. Kaka-graduate mo lang, mag-relax ka na lang muna." "Ma, gusto ko na talagang magtrabaho." Nagkipit balikat ito. "Sige, kung yun ang gusto mo." "Kung nag-medicine ka na rin lang sana kasi," sabi ni Tito Richie. "Para kang si Erich Malayong-malayo sa profesyon ko ang kinuhang kurso." "Ganoon ho talaga siguro, Tito.
Patapos na sila sa paghahapunan nang lumapit si Ay Jomi dalang wireless phone. Ira, si Cesar, pakisabi na lang na kumakain kami, Yaya. Okay. Pag-akyat niya sa kanyang kwarto, nakita niyang may miss call ang binata. Eksaktong kahihiga pa lamang niya sa kama nang mag-ring ang cellphone na hawak niya. Nagdalawang isip siya na sagutin iyon o hindi. Sa huli, ipinasya niyang huwag nang sagutin ang tawag. Pero hindi siya nakatulog sa kaiisip dito. Inis na inis tuloy siya. Cesar, you are bad for my health. Kinabukasan, pagising ni Ira ay nagulat siya nang naabutan sa sala ang kanyang ina at ang Tito Richie niya nakausap si Cesar. O, gising na pala si Ira, sabi ni Tito Richie. Lumapit siya sa mga ito at humalik sa pisngi ng mga ito. Morning. Hi, Ira. Bati ni Cesar sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Naligaw ka ata. Mamayang gabi na kasi yung opening. Ini-invite ko rin sina Tito at Tita. Pupunta sila. Sumabay ka lang sa akin mamayang gabi. Susunduin kita rito. Nakahanda na ang idadahilan niya. May importanteng lakad ako mamayang gabi eh. Pasensya na kung hindi ako makakapunta. Lumalarawan ang lungkot sa mukha nito. Hindi na ito nagtagal. Laglag ang mga balikat na lumabas ito ng bahay. Sinundan siya ng kanyang ina sa kusina nang wala nang ang binata. Ira, iniwasan mo ba si Cesar? Tahimik lang siya habang nagsasali ng kape mula sa coffee maker. Anak, kailangan ko siyang iwasan. Bakit? Natatakot akong mahulog ang loob ko sa kanya. Tugon niya na hindi na tumitingin dito. Pangit tingnan, dahil ex mo ang kuya niya, ganon. Nagkipit balikat siya. Wala na ako nakikitang masama ron, Ira. Ma, paanong mailab ako sa kanya? So, anong masamang mailab ka sa kanya? Mabait si Cesar. At ma, baka saktan lang niya ako. Gaya ng ginawa ni Jimbo sa akin. Putol niya sa sasabihin pa nito. Mas nakakatakot ang nararamdaman ko kay Cesar ngayon kumpara sa nararamdaman ko noon kay Jimbo. Mas lagapak ito pag nabokay ako. Ma, maawa naman sila sa mga Iliana sa akin, no? Bakit tinuhusgahan mo agad si Cesar? That's unfair, Ira. Iba si Pedro, iba si Juan. Ma, palikero si Cesar. Mismong si Tita Gina nagsabi sa akin at inamin din niya yon sa akin. Hindi imposibleng mangyari ang iniisip ko. Ayokong masaktan muli kaya kailangan ko siyang iwasan. Pero bakit yung si Mick, ini-entertain mo naman? Iba si Mick, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Kung gusto kong magkaroon ng bagong boyfriend, si Mick yun. Mas safe ang pakiramdam ko na hindi ako masasaktan sa kanya ng todo kung sakali man. But you don't love him, all the better. Napahinga ito ng malalim. I can see what Jimbo has done to you. Hindi siya umimik.